Hello, welcome back dito sa this engineering tutorial. Previous video natin, sinolve ko yung problem na to using yung Kalakis deflection method, yung sariling gawa ko. So, may nag-request kasi na magbigay pa daw ako ng additional pa na example, no? So, pagbigyan ko na lang din, no? So, meron ako ditong problem, also written dun sa book ko. So, ito yan, no? So, determine the deflection at the free end, and then we take EI as constant. So, kumbaga, meron tayong overhang beam. It is loaded with a triangular load. Okay, 0, 3 meters from the left end. And then, 100 kilonewton dito sa may support 2. Okay. So, yung tanong lang naman, ano daw yung deflection dito sa point 3. So, isolve ko pa rin yung problem using yung Kalakis deflection method, yung sariling gawa ko. So, ganun pa rin, no? Sa previous video natin, pinakita ko yung formula na gagamitin, which is the slope. So, ito lang yung gagamitin natin formula. We don't need to calculate the support reaction unlike the conventional na mga beam deflection methods. So, dito, gagamit ako ng slope. So, again, meron tayong mnemonics dito, na? Kasi kung titignan mo itong L squared minus A squared, that is, kung i-factor out natin yan, that is L plus A multiplied by L minus A. Tama, no? So, magiging ganyan yan. So, kaya, tinawag ko yung palala na yung anim na pagsisinungaling. Okay? So, palala, 6 line. Ha? Ganun lang, ha? Okay. So, since triangular to, so, ganun pa rin, magagamit tayo ng integration. So, with the concept of integration, kukuha tayo ng differential strip. Okay. So, dito sa triangular load natin, kukuha tayo ng differential strip. Sabihin natin, may dx yan, ha? So, lagay natin yung distance niya dito sa ground. Ito yung wall natin, ito yung ground. Ha? So, we have x. Okay? And, so, bale, yung mangyayari, yung limit ko ngayon, kasi dito man ako nag-x. So, I will start here patungo dito sa 100 kN per meter na to. So, 0 hanggang 30. Kasi yung tracking natin dito sa differential strip natin, mag-start yan dito hanggang mapunta yan dito. So, para cover mo lahat yung loading mo. Okay? So, 0 to ano yan? 6 meters, no? So, parang dito mag-start yan hanggang mapunta yung strip natin patungo dito. So, makover mo lahat yung triangular load mo. Klaro ba? Okay? Klaro, no? Sige. So, bali, ngayon, kukunin natin yung differential load natin. So, we have this differential load which is equivalent lang ng area ng differential strip mo, no? So, kung sabihin ko this is y and then this is dx, so yung area is y dx. So, you have y dx. Okay? Klaro ba? So, since yung triangular load natin, linear kasi yan, no? So, since linear yan, so pwede natin ilagay yan sa calculator, no? So, we have 0 hanggang 30. So, yung nangyayari dito sa calculator natin, pupunta tayo dito sa, click ko muna yung calculator ko. Punta tayo dito sa mode stat, then meron tayo ditong linear, no? So, linear yung gagamitin natin kasi linear man to. Linear graph yan. So, we start from 0 hanggang yung length niya, which is 6 meters. Then, yung y, yung magnitude niya, no? So, dito 0, then dito is 100. Okay, one more thing, no? I don't recommend this method of, or this style of solving, no? Na kung may triangular, pupunta ka doon sa mode 3-2, and lagay mo to, I don't recommend that one, no? To be honest, no? Parang ano to parang exhibition lang to Di ba? May madali kasi, no? Compare dito. Dito kasi may, di ba? Medyo hassle ba? Langan ba, no? Like, modto pa ka sa, pupunta ka doon sa, makabisaya ko, no? Sorry. So, punta ka doon sa mode 3, then, punta ka doon, dami mo pang pipindutin, no? So, like, 0 to 6. Di ba, hassle na, no? May shortcut dito, no? Pero ituro ko na lang din, no? Pero I don't recommend this one, no? Pag mga ganito, okay lang to pag, pag trapezoidal, okay yun, no? Kasi may y-intercept kayo, no? Pero pag triangular, wala ka namang y-intercept, So, pwede mo na kung, meaning may shortcut dyan, para makuha mo agad yung value ng y. But anyway, tuloy natin. So, okay na tayo dyan, So, after nun, may input mo yan. Yung next mong gagawin is, kukunin mo yung A, di ba? Yan yung ginagawa, Kukunin mo yung A, i-start mo sa A, then, which is laging 0 yan. So, that's why I don't recommend this one. Nagsasayang ka lang ng oras nito,
So anyway, pakita ko lang din. Yan. So yan, no? So pwede mo i-click din to to make it in fractions. So you have 50/3. Okay? So, bali ito na yan. So kumbaga, pag ito yung tinuloy mo yung process na to, so yung P mo dito, magiging ano yan? Yung A plus BX. No? So yun yung gagawin mo sa calculation mo. So pagdating mo ng integration, parang yung isusulat mo, isa din sa di ko ganahanan kay di ko din recommended daw. Bakit? Punta din sa, kasi di ba sa start ka muna, no? Pupunta ka ng mode 1 para ma-access mo yung integration, di ba? Two-way process. Then, ita-type mo yung A plus BX. So, I don't recommend this one, to be honest. Okay? Pero kung ganahan ka man, wala man din problema. Then, input mo na yung iba pang parameters na. So, again, ulitin ko, no? That is not recommended. Pero kung trapezoidal, kung ako, okay to, no? Kung trapezoidal, or kung hindi trapezoidal, yung may mga second degree, third degree, hindi na pala pwede, no? Pag second degree, quadratic. Pag third degree, di na kaya ng calculator. So, ayun lang, no? So, that's why I don't recommend this one for a triangular load. Kung trapezoidal, yun okay na din to, no? A plus BX, no? Pero may shortcut pa rin kahit trapezoidal, no? Kung ako nagsosolve ako, ginagamit ko yung shortcut na lang diretso. Huh? So, since yung A is laging 0 yan, so, instead na A plus BX yung type mo sa calculator, pwede, huwag mo na i-store yung A na. Kasi laging 0 yan eh. Wala kasing y-intercept dito, no? Yung y-intercept mo, yun na kasi yung 0. So, pwede na diretso BX. Pero kung trapezoid yan, pwede na diretso mo PX, DX. Okay? Pero kung trapezoid yan, may y-intercept. Okay, parang magbabalik-balik ang storya sa akin, no? Sinsya kaya, no? So anyway, so since line to, so yung gagamitin ko na lang na concept, yung, di ba, alam natin yung equation ng line is y equals mx plus b. And then, kung ito yung magiging origin ko, so ito yung x, ito yung y. So, kumbaga, yung y-intercept ko, magiging 0 yan. So, yung y-intercept na to, yun din yung a. Yung slope mo, yan yung b. Okay? Yung slope mo, yan yung b. Kaya, enough na yung b. So, magiging y equals mx. Then, alam natin na if you want, example, ito na yan, So, yung x, ito yan. Yan, kung saan yung ground mo. Ito yung wall, Ito yung ground. So, kung saan yung x mo, yan yun. Okay? Yan yung x. Ito, yan yun, Kung saan yung ground mo. Then, yung y, ito yun. So, ito yung y, ito yung x. Kukunin mo lang yung slope nung line na to. So, i-extend mo lang yan, itong triangular na to, so madali lang siya kunin. Kasi alam mo naman yung slope, that is rise over run. So, ito yung rise. Okay, ito yung y, ito yung x na. Ito yung rise. Ito yung run. Diba? So, kumbaga, yung shortcut, ganito lang pala, So, kung may y ka dito, gusto kong kunin yung equation ng y agad para di na ako gaganito. So, ganito lang, kukunin mo lang yung height na to, then i-divide mo dito. So, kumbaga, 100/6x. Di ba madali lang? Pag ganyan. Yung 100/6 na yan, that is 50/3. Kung i-simplify mo yan, yun na din yun. So, dito, i-input ka pa, Pagdating mo dito, pagkatapos mo, mode 1 ka pa. I'm not against this one, So, pero ako lang, I recommend na ganito na lang, basta triangular lang. Pag trapezoidal, okay ako dito. Trapezoidal, or second degree, spandrel yung load, okay ako dito. Okay? So, I think yan lang, So, I have, input natin yan dito, we have 100/6x dx. Okay ba? Klaro ba? So, ganyan lang, I highly recommend that one. So, gamitin nyo yan, sanayin nyo yung sarili nyo sa ganyan. It will benefit you, Especially sa pag-solve ng problem. Okay? Kasi mostly, yung ma-encounter natin, triangular load, uniform load, mga ganun. So, ganito lang kasi yan, For example, okay? I don't recommend that one. Example, z yan. So, yung mangyayari, para makuha mo yung equation ng y, 100/6 ng z. Di ba? O kung, example, ito yung gawin nating x, dito ka nag-x. So, kung dito ka nag-x, so meaning this one is 6 minus x. So, mangyayari, ito 6 minus x, ito x. So, yung mangyayari lang, 100/6, then 6 minus x. Di ba? Laging ganito, Rise over run, then multiply mo nung location ng y mo dito sa ground. So, magiging ganyan. Klaro? Klaro,
So, ito lang yung gagamitin ko. Kasi mas madali siyang tingnan eh. Minsan, ganito kasi yung rule ko, no? Kung saan yung ground, doon ako mag-start mag-x. Okay, patuloy tayo. No? So, I think okay na tayo dito. So, ngayon, ito na yung gamitin ko. Hindi na ako mag-a plus bx. No? Kasi mas nadadalian ako sa ganito eh. So, I have 100 over 6 ng x. Then, lagyan mo na ng dx na kasi y lang man to. No? Then, ito dx. Yung a is dito, no? Di ba? From support yan. So, kumbaga, ito x, ito 3. So, meaning yung a is x plus 3. So, this one is x plus 3. Ganun din dito, x plus 3. Pero yung length na gagamitin mo, yung span ng 1 to. Okay? Klaro ba? Yung span na to. Okay, no? So, kumbaga, 9 meters. Okay? Sige, lagay natin sa calculator. So, input ko muna sa calculator. So, sabihin natin, palitan ko na to, no? Ayaw kong gamitin yung mga ganitong style. So, 100 over 6. Ayan. Then, lagyan natin ng x. Then, this one is x plus 3 times 9 squared minus yung x plus 3. And then, 6 times 9. Again, you can use yung a plus bx, no? Or bx lang. Or yung ganito, ha? It's really up to you, no? It's your choice, it's your freedom kung paano ka mag-solve, ha? So, store natin to sa f. Okay? So, equal lang natin. And then, store natin sa f. Kasi magiging load niya yan, no? Dun sa Kalakis deflection method. Klaro? Kung nakita mo yung previous video nung Kalakis deflection method, so, ganito yung ginagawa din natin. Ha? So, yun na, no? Lagay natin. Ito na yun. Store natin sa F. So, we have this theta, which is 1020. Store to F. So, okay. Duplicate lang natin yung beam, pero baguhin natin yung load, no? So, hindi siya tulad ng conjugate na yung beam yung binabago. Dito, yung loading yung binabago. Okay? Yun yung Kalakis deflection method. So, yung theta mo kanina, magiging load yan, no? Magiging point load yan. Ilalagay mo siya doon sa deflection in question, kung saan yung required na deflection. So, since yung deflection is at the free end, so, dito ko siya ilagay. And then, ito na. And then, meron pa tayo isa pang loading dito, which is yung uniformly distributed load all throughout nung beam mo. Okay? All throughout nung beam. So, yun yung moment, no? Kaso dito, wala man tayong load dito sa may overhang. Kunin mo kasi yung moment dito, magiging load yan nung beam, no? Using the Kalakis deflection method. So, since 0 to, so meaning, itong loading na to, wala na to, no? Kasi 0 man. So, pwede nating tanggalin na yan. Kasi walang moment dito. So, mas mapadali yung calculation, no? Kala mo mahirap, no? So, sobrang dali na lang, no? Kasi meron ka na lang loading, no? And then, yung gagawin mo na, gagawan mo siya nung diagram, na. So, again, yun, the same rule pa rin. Ilulose in ko lang to, then hihilain ko dun sa point kung saan yung required na deflection. So, parang ganyan. Okay? So, ganun lang, no? So, ganyan, hihilain mo lang. So, ito na yung diagram mo. And then, kung gaano yung itinaas niya, nahirapan akong mag-isip ng Tagalog word, So, kung gaano yung itinaas niya, so, yun yung naka 45 degrees na rule, no? So, kumbaga, kung 4 meters to, hindi to, ito 4 meters, di ba? So, 4 meters din to. Kasi 45 degrees mo to. Alam natin yung 45 degrees is same leg, no? Yun yung property niya. So, kung 4 din to. So, yun yung itinaas niya. Okay? So, yung deflection, ito na, no? So, I don't need this one, yung area niya, kasi wala man akong uniformly distributed load. So, parang ano lang ko, parang influence line lang. Pero, hindi ganito, no? Kasi influence line nung free end is 0, eh, no? And then, ito yung influence line diagram pag dito ka sa 2, no? So, hindi talaga basically influence line. Pero yung concept na pagkuha mo ng deflection is parang influence line. So, you have 1020 times yung maximum ordinate niya, which is 4. So, the result is 48. O, di ba? So, yung ginawa mo lang sa calculator mo, pagkatapos mong ilagay yung ito, kasi pwede mo mang diretsuin to sa calculator, eh, no? Pagkatingin mo ng problem, pwede diretso na, eh. Gagawa ka lang ng
strict dito, may label ka lang, then pwede ka na diretso dito, no? Kasi may shortcut ka man na 100/6. Lagyan mo lang ng x, then that's it, no? So, pwede mo nang diretso sa calculator na. Ito, no? So, kumbaga, lagay mo lang yan sa calculator, then stored mo sa f. Yun na, no? Then, pagkatapos mo ng f, multiply mo na nung ordinate, maximum ordinate dito, which is 1. So, may sagot ka na, di ba? Ang dali. Parang dalawang bisis lang, no? Dalawang bisis ka lang nag-input sa calculator mo. Okay, so again, positive sign indicate na upward deflection. Again, if you want to learn more about this technique, so pwede kang bumili nung ISAD volume 1 ko, no? So, andun yung mga tricks natin. So, pinakita ko na to sa previous meeting, kung ano yung sneak peek lang dun sa book. So, again, you can buy that one in calcare.com viewers. So, I think that's it, no? Magawa ko ng video for thrust deflection. Thank you.